Inakala talaga ng tatlong demonyong ito na matatakasan nila ang hustisya dahil sa kanilang pera at koneksyon. Pero malas lang nila dahil nagpasya ang mga tao na magsalita at panigan ng karapatan ng isang simpleng dalaga. Magandang araw at welcome mga kakwentuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwentuhan. Isang tahimik na umaga noong March 9, 2012, may isang lalaki sa bayan ng Mykolaiv, Ukraine ang papunta sa kanyang trabaho. Pero pagkasakay niya ng kotse, ayaw nitong umandar kaya nagpasya na lamang siyang maglakad. Sa rutang nilakaran niya, may nadaanan siyang isang pinabayaang construction site at nagulantang siya nang bigla na lang itong may narinig na mga nakakatindig balahibong sigaw. Alam niyang hindi ito pabirong sigaw lamang at mararamdaman mo din sa boses ng taong iyon na siya ay nasa matinding pasakit. Pinagkatiwalaan niya ang kanyang kutob dahil dito at hindi na nagsayang ng oras upang tumawag ng pulisya. Pagkaraan lang ng ilang minuto, dumating kaagad ang mga officer at doon na nila nadiskubre ang kalunos-lunos na sinapit ng 18 years old na dalaga na nagngangalang Oksana Makar. Nakahiga ito sa malaking tumpok ng basura, sinunog at iniwan para mamatay mula sa kanyang mga natabong sugat. Ngunit sa isang himala sa kabila ng kanyang pinagdaanan, pinilit pa rin itong mabuhay. Gayunpaman ang puntong iyon, dahil rin sa natamo niyang malalang pinsala sa katawan, ang kanyang kondisyon ay wala pa rin katiyakan. Hindi niya magawang tumayo dahil sa mga paso sa kanyang buong katawan, subalit tumikom siya ng lakas para lamang makapagsalita. Habang naghahabol ng hininga, nilahad niya sa mga officer ang mga pagkakakilanlan ng mga gumawa nun sa kanya. Ating alamin kung paano humantong si Oksana sa ganoong sitwasyon at sino-sino ang mga makasarili at demonyong mga lalaki na sangkot sa karumal-dumal na krimeng ito. Si Oksana ay pinanganak noong June 11, 1993 sa simpleng bayan ng Luch sa bansang Ukraine. Hindi naging madali ang kanyang kabataan dahil mismo sa sarili niyang mga magulang. Iniwan sila ng kanyang ama na si Sergey Makar pagkapanganak pa lamang nito dahil sa lulong ito noon sa droga at dati na ring nakulong sa mga kasong pagnanakaw at pagbebenta ng iligal na gamot. Ang ina niyang si Tetiana Sorovitska naman ay isang lasenggera at ilang beses na ding nakulong dahil sa pagnanakaw at iba pang mga krimen. Pagkaraan lang ng ilang taon pagkapanganak niya kay Oksana, muli itong nakulong dahil sa pagnanakaw na naging dahilan upang malipat ang kustodiya ni Oksana sa kanyang lolo at lola. Mula noon, sila na ang nagpalaki rito, kaya kahit papano nakaranas naman siya ng normal na kabataan. Pero hindi maikakaila dahil sa kinalakihan niyang environment dati, umapekto ito ng lubos sa kanyang pag-uugali. Nang nagsimula siyang mag-aral noong first grade pa lamang, nakahiligan na niya ang magnakaw. Sa kanyang murang edad, nagnanakaw na ito ng kahit anong gamit mula sa mga kaklase at guro niya. Nang tumuntong siya sa 3rd grade, nagpasya naman ang kanyang lolo na i-enroll ito sa Special Educational Boarding School. Nagsimula siyang pumasok doon noong May 25, 2003 at mula noon, ilang beses na siyang nagtangkang tumakas. Subalit sa bawat pagsubok niya, palagi rin siyang nahuhuli at dinadala pabalik sa paaralan. Kilala si Oksana ng mga panahong iyon bilang isang dalagang diretsyong magsalita at mahilig sa komprontasyon, pero ito din ay inilarawan nila bilang mapagbigay sa kapwa. Ito ang dahilan kung bakit naging sikat siya sa kanilang paaralan. Sa aspeto naman ng pag-aaral, may mild learning difficulties ito kaya hindi siya naging mahusay pagdating sa mga tradisyonal na academic subjects. Gayunpaman, naging magaling naman ito sa art at mga bagay na nangangailangan ng creativity. Sa edad na 18 years old, tuluyan ng lumihis ang kanyang landas mula sa pag-aaral at nahirapan din siya sa paghahanap ng trabaho. Dahil dito, alak din ang kanyang naging sandalan. Madalas itong dumadayo sa syudad ng Mykolaiv kung saan tumatambay siya doon para uminom kasama ng kanyang mga kaibigan. Gabi ng March 8, 2012, muli siyang bumisita sa pamilyar na bar sa syudad na tinatawag na Fish upang magdiwang ng International Women's Day.
Isang lugar ito na paborito niyang puntahan na maging ang bartender doon ay kilalang kilala na din siya. Nang gabing iyon, nagpasya siyang magkaroon ng katamtamang pagdiriwang lamang kaya isang can lang ng beer at juice ang kanyang ininom upang hindi siya malasing. Bandang 10:00 ng gabi, isang grupo din ng mga pamilyar na kalalakihan ang pumasok sa bar at umupo malapit sa pwesto ng dalaga. Nang napansin niya ang mga ito, nagpasya siyang lumipat sa kanilang lamesa at magdiwang kasama nila. Ang tatlong lalaki ay sina Yevhen Krasnoshok, 23 years old, Artem Pohosyan, 22, at si Maxim Prishnok na 24 naman. Kilala niya na rin ang isa sa kanila kaya hindi na siya nailang sa mga ito. Sa paglalim ng gabi, inalok nila ang dalaga na uminom pa ng alak hanggang siya ay naging sobrang lasing. Nang puntong iyon, medyo nag-alala na ang mga staff sa bar, pati na rin ang ibang customers na baka may nilagay ang mga binata sa inumin nito. Nakikita nila kasi na halos hindi na makatayo si Oksana at parang wala na rin sa tamang wisyo. Bago pa man may mangialam, nag-alok na ang tatlong lalaki na isama ito sa apartment ni Maxim, ang isang lalaking kasama nila, nagsasabing mas ligtas siya kapag doon siya magpapalipas ng gabi. Dahil hindi na rin ito makapag-isip ng tama, basta na lang itong tumango at hindi na tumanggi pa. Gayunpaman nang palabas na ang apat, tanging si Artem at Yevhen lang ang nagdala kay Oksana sa apartment ni Maxim dahil ang isa ay nagpasya namang pumunta sa bahay ng kanyang mga magulang. Sinigurado niya din na maraming tao ang nakakita sa kanya hanggat maaari para magkaroon sila ng matibay na alibay. Si Maxim Prishnok ay bahagi ng isang mayaman at maimpluwensyang pamilya sa kanilang bayan. May mga kamag-anak din silang naglilingkod sa gobyerno sa bayan ng Mykolaiv kaya sadyang maraming koneksyon ang kanilang pamilya. Direktor din ng isang utility company si Maxim kung saan siya ang namamahala sa energy supply para sa mga educational institution at local enterprises. Dagdag pa doon, matagal na niyang nililigawan si Oksana. Ilang beses niya itong niyaya sa isang date at nagpakita rin ng mga efforts dito pero ang problema lang, wala talagang interes sa kanya ang dalaga at paulit-ulit siya nitong tinanggihan. Dahil doon, pakiramdam niya, napahiya siya ng lubos. Sa paningin ni Maxim, sa yaman at estado ng kanyang buhay, dapat mahalin siya ng kahit sinumang babae na piliin niya. Isang bagay ito na nagpasama sa loob ng binata. Kalaunan, bagaman hindi siya dinate ni Oksana, pinanatili ng dalawa ang kanilang pagkakaibigan at patuloy rin silang nag-uusap. Balik tayo ngayon sa gabi ng March 8, 2012. Pagkarating nila sa apartment ni Maxim, dahil sa masamang pakiramdam ni Oksana, nagpa siya itong humiga agad sa kama kung saan mabilis siyang nakatulog. Di tumagal, dumating din si Maxim sa apartment pagkatapos puntahan ang kanyang mga magulang. Pagkatagpo ng tatlo, dito na nila sinimulan ang kanilang masamang binabalak. Nagsalita ng tatlong binata sa panggagahasa kay Oksana habang wala itong malay sa kama. Kalaunan, habang nakapatong si Yevhen sa kanya, hindi nila inaasahan na ito ay magigising. Dahil sa halong takot at gulat sa mga nangyayari, nanlaban ito at di tumigil sa kakasigaw. Sa katunayan ng mga oras na iyon, narinig ng mga kapitbahay ang mga sigaw nito, pero sa kasamaang palad, wala sa kanila ang nag-report sa mga otoridad. Sa kanyang pagpapanik, sinakal niya si Oksana ng mahigpit hanggang hindi na ito kumikilos. Sa paniniwalang napatay niya na ito, muli niyang pinagpatuloy ang pananamantala sa dalaga. Pagkatapos ng kanilang walang kaawa-awang pag-atake kay Oksana, nag-isip naman sila ng sunod na gagawin upang masiguradong walang makakaalam sa kanilang ginawa. Nakahiga pa rin sa kama si Oksana noon at hindi na gumagalaw, kaya naisip nila na ito ay patay na talaga. Ang pangamba nila ng mga oras na iyon, baka may magsumbong sa pulisya at malaman ang karumal-dumal na ginawa nila. Sa kanilang determinasyon na pigilan ito, umalis si Yevhen at Artem para maghanap ng isang lugar na pwedeng pagtapunan ng kanyang katawan. Doon na nila naisip ang inabandon ng construction site para sa isang lokal na klinik. Pakiramdam nila, nahanap na nila ang perpektong lugar dahil ito ay malapit lamang at isolated.
Ibig sabihin din nun, napakaliit lang ng tsansa na may makakita sa kanila kapag inilipat na nila ang katawan ni Oksana sa gusali. Pagkabalik ng dalawa sa apartment, pinagtulungan nilang tatlo na balutin ang katawan ni Oksana ng kumot at punda. Ngunit laking takot nila nang napagtanto nilang ito ay humihinga pa pala. Nang walang pag-aalinlangan, kumuha si Yevhen ng makapal na cord at ginamit iyon para sakalin ng mahigpit ang dalaga sa lieg hanggang sa muli tumigil ito sa paghinga. Pagkatapos nun, mabilis nilang tinapos ang pagbalot dito bago dinala ang kanyang katawan patungo sa lumang construction site. Sa kanilang pagmamadali, habang papasok sila sa inabando ng building, aksidente nilang nahulog si Oksana. Gayunpaman, sa kabila ng malakas na pagkabagsak nito, hindi ito gumawa ng kahit anong ingay. Dahil doon, naging sigurado sila na patay na talaga ito. Habang nag-iikot sa loob ng building, may natagpuan silang parang malaking hukay na puno ng mga basura at iba pang samot-saring mga materyales para sa construction. Doon, tinapon nila ang katawan ng dalaga sa ibabaw ng mga basurang nakatambak. Pagkatapos nun, sa kabila ng lahat ng ginawa nila kay Oksana, hindi pa rin sila nakontento at nagpa siyang dagdagan pa ang kalupitan nila dito. Kumuha sila ng lighter at sinindihan naman ang basurang nakapaligid sa kanyang katawan bago tuluyang iwan ito para masunog. Kalaunan, kumalat ang apoy at ito ay parang niluluto na sa isang malaking oven. Nagtagal siya doon ng halos 10 oras at tama ang narinig nyo, 10 oras siyang napapaligiran ng mainit na apoy. Sa ganitong pangyayari, maiisip mong siguradong hindi na siya mabubuhay. Pero sa isang himala, nagawa niya pa rin makaligtas. Ginamit niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas para sumigaw at humingi ng tulong at pagkadating ng umaga, swerte naman at narinig siya ng isang lalaking napadaan doon sa construction site habang papasok ito sa trabaho. 4 na minuto pagkalipas nun, dumating ang pulisya sa lugar at tinulungan nila si Oksana na tumayo. Hindi ko alam bakit nila ginawa yon o bakit naisip nila na kaya nitong makatayo, pero yes, ginawa nila. At syempre, natumba ang dalaga. Malalang nasunog ang kanyang mga paa kaya hindi niya magawang tumayo. Sa kabila ng kanyang pasakit, patuloy siya nagsalita at sinabi sa mga officer kung sino ang gumawa nun sa kanya. Pinangalanan niya isa-isa ang 3 lalaki na sina Yevhen, Artem at Maxim. Sinikap niya ring maikwento sa mga officer na may gusto sa kanya si Maxim at na desperado itong magkaroon sila ng relasyon. Sa katunayan, inalok pa nga siya nito ng pera para lamang pumayag na maging girlfriend ng binata pero tinanggihan pa rin niya ito. Nang puntong iyon, agad nila itong dinala sa hospital upang magamot at ikinagulat ng lahat ng doktor ang kanyang kondisyon. Ang kanyang kalagayan ay sobrang nakakaawa dahil wala man lang itong kahit anong saplot sa katawan at makikita rin ang klarong marka ng pagsakal sa kanyang leeg. Matindi din ang kanyang paso sa buong katawan kaya namangha ang mga doktor na nagawa pa niyang makaligtas. Ayon pa sa isang doktor na nag-asikaso kay Oksana, para magkaroon ng ganoong klaseng pinsala ang isang tao, siya ay kailangang ma-expose sa matinding init sa loob ng mahabang panahon. At iyon ang eksaktong nangyari kay Oksana. Dahil dito, ang iba niyang lamang loob ay halos naluto na. Nagbigay naman ng statement noon ang ina nito na si Tatiana, nagsasabing ang kanyang anak ay nasa ICU. Una siyang binigyan ng mga doktor ng 2% na tsansang mabuhay, ngunit kalaunan, binabaan nila ito sa 0.5% na lamang. Ayon pa sa kanila, sa lagpas 30 taon nila sa larangang medikal, hindi pa sila kailanman nakatagpo ng ganoong kaso. Dahil kadalasan ang mga taong may ganoong pinsala ay namamatay agad sa loob lamang ng 2 hanggang 3 oras. At yun ay sa mga tao pangang konti lamang ang paso. Saad pa ng kanyang ina, si Oksana lang daw ang tanging meron siya at handa siyang ibigay ang lahat kahit ito pa ay ang kanyang balat, kidney o kahit ano para lamang mabuhay ang anak. March 9, 2012, sa tulong ng pagkilala ni Oksana sa mga salarin,
Mabilis silang nahuli ng pulisya at sila ay kinasuhan ng panggagahasa at assault. Pero isang bagay na nagpataas ng kilay ng mga tao sa kabila ng mga ebidensya at sariling salaysay ng biktima, nagawa pa ng 2 suspect na makapagpiyansa ng may travel restrictions lamang. March 11, pagkakalat ng balitang iyon, ang desisyon ng korte ay mahigpit na nakatanggap ng kritisismo mula sa publiko at Ukrainian media. Ayon sa mga ulat, ang binatang pinalaya ay tinawag nilang privileged individuals, anak mayaman at anak ng mga high-ranking officials. March 12, 2012, araw ng Lunes, sa pagsubok ng mga doktor na iligtas ang buhay ni Oksana, inoperahan nila ito para putulin ang kanyang kanang braso. Napuwersa silang gawin iyon upang mapigilan ang blood infection mula sa natamo niyang severe burns. May nagalok rin sa kanya ng tsansang makatanggap ng specialist treatment sa Moscow, pero tinanggihan ito ng mga doktor, nagpapaliwanag na hindi kakayanin ng kanyang kondisyon ang biyahe. Sa pagnanais naman ng mga tao na makatulong sa dalaga, humigit kumulang 150 na residente ng Mykolaiv ang lumapit upang mag-donate ng dugo para kay Oksana. March 13, marami din sa mga residente ang nagtipon-tipon para magprotesta sa harap ng Police Department building upang iparating ang kanilang galit sa mga salarin. Nagsunog pa nga sila ng isang manikin na nagsisimbolo sa mga akusado. Dagdag pa doon, hindi lamang ang mga residente ang nagpahayag ng kanilang galit, kundi ang publiko din sa kabuuan. Sa takot ng pulisya na isang gulo ang posibleng mangyari, nagdesisyon silang arestuhin muli ang 2 binata na sina Artem at Maxim sa parehong araw ding iyon. March 15, nagpasya ang mga doktor na ilagay si Oksana sa medical-induced coma at life support dahil sa mabilis na pagbagsak ng kanyang kondisyon. Kalaunan, para mapangalagaan pa ito ng mabuti, nilipat nila ito sa Donetsk Burn Center, na isang modernong medical institution na nagsispecialize sa mga malalang paso at pagkasunog. Doon, ginawa nila ito ng maraming skin grafts at surgery sa pagsubok na iligtas ang kanyang mga paa. Pero ang kanyang katawan noon ay sobrang nanghihina na. Sa huli, noong March 29, tuluyan ang pumanaw si Oksana dahil sa multiple organ failure, brain inflammation, sepsis, at severe pulmonary hemorrhage o malalang pagdurugo sa kanyang baga na humantong sa pagkakaroon niya ng cardiac arrest. Sa kabila ng walang humpay na efforts ng medical team na subukang i-revive ito sa loob ng 40 minutes, idineklara nila itong patay na noong 7:30 ng umaga. Pagkarinig ng mga tao sa malungkot na balita, nagsagawa sila ng malaking pagprotesta na dinaluhan ng mga lagpas sa 10,000 katao. Pati ang iba pang malalaking syudad sa Ukraine ay nagsagawa din ng parehong rally. Lahat sila ay isa lamang ang isinisigaw. Hinihiling nila ang agarang hustisya para kay Oksana. Sa kabila ng kanilang galit at pagluluksa, may takot din silang nadarama na baka hindi nila makuha ang hustisya dahil sa mga koneksyon ng mga binata na may posibilidad pa na sila ay mapalaya. March 30, 2012, inilibing ang mga labi ni Oksana sa bayan ng Loch kung saan siya ipinanganak at lumaki. Nakasuot siya ng puting damit o wedding dress at nakalagay sa puting ataol na isang tradisyon na sa kanila kapag may namamatay na dalaga. Sa araw ng kanyang libing, napuno rin ang mga daan ng mga nagluluksang tao na patuloy na humihiling ng hustisya. Nang puntong iyon, dahil sa pagkamatay ni Oksana, dinagdagan din ang mga kasong nakasampa sa mga binata ng murder. Sa pag-iimbestiga ng pulisya sa kaso, napag-alaman nila na sadyang plinano ng magkakaibigan ang pagsamantalahan si Oksana pagkatapos itong painumin ng gamot na pangpahilo o kung anumang droga. Ang hindi lang daw sanang kasama sa plano nila ay ang patayin nito. Nagising ito habang ginagawa nila ang pangbababoy na ang ibig sabihin makikilala niya ang gumawa noon sa kanya. Dahil doon, kinailangan nila itong patahimikin. Nagsimula ang paglilitis ng kaso noong May 24, 2012 at doon na mas nalahad pa ang detalye ng ginawang krimen ng tatlo pati na rin ang background ng mga binata.
Si Yeven na siyang pangunahing suspect sa krimen ay napag-alaman nilang umalis sa poder ng kanyang mga magulang nang siya'y 17 years old pa lamang. Nagtrabaho ito sa kahit anong pwede niyang pagkakitaan para lamang masuportahan ang asawa at anak. Bukod naman sa mga politikal na koneksyon ni Maxim, ito ay nagtrabaho din bilang isang abogado sa Department of Culture for the Mykolaiv City Council, habang si Artem naman ay anak ng isang senior official sa District Prosecutor's Office ng parehong bayan. Maliban pa doon, wala rin itong kahit anong criminal records dati. Sa korte, iginiit ni Maxim na ang nangyari di umano sa pagitan nila ni Oksana ay may mutual consent at hindi niya ito pinilit. Pinagpilitan din nila ni Artem na si Yeven daw ang sumakal dito at ang nanggahasa sa kanya at sila ay nadawit lamang. Inakala din di umano nila na patay na ito nang dinala nila ang kanyang katawan sa basement ng building, kaya hindi nila sinasadyang sunugin ito ng buhay. Sa huli, noong October 30, 2012, 7 buwan pagkatapos ng pagkamatay ni Oksana, nagpalabas na ang Central District Court ng Mykolaiv ng kanilang final na verdict para sa mga akusado. Sa kasiyahan ng lahat, sila ay napatunayang guilty sa lahat ng kasong isinampa sa kanila. Si Yeven ay nakatanggap ng sentensyang panghabang buhay na pagkakakulong, habang si Artem naman ay nakatanggap ng 14 years at si Maxim ng 15 years na pagkakakulong. Sinubukan din nilang umapila ng ilang beses pero lahat ng iyon ay hindi inaprubahan ng korte. Bagamat sa wakas ay naibigay na ang hustisya, muling ipinalabas ng kasong ito ang maruming kalakaran ng bansang Ukraine sa buong mundo. Nagdulot ito ng kampanya upang wakasan ang korupsyon sa politika sa kanilang bansa, pati na rin ang mga tanong kung dapat pang ibalik ang parusang kamatayan. Sa kabila naman ng mga negatibong pamamahayag mula sa ibang panig ng mundo, nagpakita ito ng isang magandang bagay, na ang mga mamamayan ng Ukraine ay maaaring bumangon at magprotesta laban sa kawalan ng katarungan. Dahil sa mga tao, kaya nadala nila ang mga kriminal sa hustisya at hindi dahil sa mga politiko o sa sistema ng batas. Higit sa lahat, itinaas nito ang isyu ng karahasan sa kababaihan at kung ano ang dapat gawin ng bansa sa pagharap sa problemang ito sa lipunan. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa ngayon. Anong masasabi ninyo sa kasong ito? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakwentuhan.